Ipinagpatuloy ang pagtutok sa cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag ngayong ika-9 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Jack, kung sa kabuuan nga ay halos umabot ng 5 oras at 4 na oras itong cross-examination na ginawa ng depensa dito kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Siya yung huling witness ng prosecution para dito sa Article 4 ng impeachment. At ngayon nga isa sa mga pinunto niya ay yung patungkol dito sa personal knowledge ng NBI Director. Any new information is Unang ipinunto ng depensa sa kanilang cross-examine kahapon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag ang direktang kaalaman nito sa unang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa isang online press conference noong 2024. Kinalkal ng kampo ng Vice Presidente ang mga sabina at ipinakita isa-isa kung alam ba at personal na pinirmahan ni Attorney Matibag ang mga sabina. Question rin ni Attorney Mark Vinluan kung kasama ba si Matibag sa mga nag-interview sa mga naipasabina ng NBI. Pero sagot ng direktor, hindi pa siya ang nakaupo bilang pinuno ng NBI sa unang investigasyon ng ahensya, kaya sa records niya lang ito nakita. Giit ng depensa, kung pagbabatayan ng rules of evidence, pwedeng maikonsidera na hearsay lang ang mga sinabi ni Attorney Matibag dahil wala siyang personal knowledge sa investigasyon. Ang sinasabi natin is pagdating dun sa unang investigation na wala siyang personal knowledge, yun po ay tinatawag nating hearsay. No? So ibig sabihin, wala kang personal na kaalaman kasi hindi ka na-involved doon sa investigasyon na yon. Yun lang naman po yung sinasabi natin. Muli ring ipinapanood kahapon ng depensa ang video ng online press conference ni VP Sara. Dito ay tinanong kung nahalungkat rin ba ng NBI ang iba pang sinabi ng Vice Presidente bago ito magbanta tulad ng korupsyon sa bansa. Sabi ni Matibag, kung dumating sa kanilang bureau, iimbestigahan nila ito. Samantala, itinuloy ngayong araw ng depensa ang kanilang cross-examination. Binato agad ni Atty. Vinluan kung alam ba ng NBI na may banta rin sa buhay ng pangalawang Pangulo. So this is information regarding the threats to the life of VP Sara, is it not? Nakalagay po doon, may threat daw po. Alright. Sama po. And when you became NBI Director in February 2026, did you conduct a motu proprio investigation to help her? I was informed by the investigating officers that it was considered the threat that was mentioned to the Vice President. In fact, personalities were subpoenaed, including the Vice President, 2 times in order to aid the National Bureau of Investigation in this investigation. However, to no avail, there was no attendance from the personalities that was invited. So any information? Nabusisi rin kung mayroon bang ongoing investigation ng NBI sa banta sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Matibag, magkaiba daw ang sitwasyon. Naitanong din ng depensa kung taken out of context o mali ang pagkakaintindi ni Matibag sa mga sinabi ni VP Sara sa mga video. Pero paliwanag ng direktor, hindi nila kayang baliwalain ang mga ganitong pahayag ng banta. Hinalungkat naman nila ang dokumento ng pahayag ni Arturo Las Cañas at sinabing baka raw online search lang ang ginawa ng NBI sa investigasyon. Umalma si Matibag dyan at sinabing may proseso ang kanilang open source investigation. Sinuulit ko nga po. For the DOJ. Ask and answer, Your Honor. Jack, sa ngayon nga sinabi ng depensa na itong ginawa nilang cross-examination ay satisfied sila. Ibig sabihin ay maganda yung naging kinalabasan ng ginawang cross-examination ni Attorney Vinluan kay Attorney Melvin Matibag at sinabi nga nila na maayos at maganda yung naging pahayag o naging pagtatanong ni Attorney Vinluan. Sabi nga ni Attorney Powa kanina, hindi naging mahaba yung pangalawang araw ng cross-examination dahil ang gusto lang nilang linawin ay yung patungkol dito sa statement na nakalagay sa isang dokumento ni Arturo Las Cañas. Jack. Maraming salamat, JM Pineda.